Bumili ka ng lupa tapos tax declaration lang ang hawak mo. O kaya na may 50 taon yun ng binabayaran ng amilyar sa munisipyo or sa city hall pero biglang may dumating na may hawak ng titulo. So, sino nga ba ang totoong may-ari ng lupa? Yung may hawak ng titulo o yung may hawak ng tax declaration or yung matagal ng occupant? So, marami sa ating mga kababayan ang nagkakamali at naniniwalang sapat na ang tax declaration para patunayang sa'yo ang isang lupa. So, sa video lecture na to, iisa-isahin natin ang sinasabi ng batas at ng Supreme Court decisions na rin. So, bago ang lahat, paalala lamang na itong video na ito is not a legal advice. So, this is a general knowledge only, pangkalahatang kaalaman lamang po ito at education. So, this is not a substitute for a formal legal opinion. Still, I insist you go to your lawyers or a professional like your brokers so you can ask for their advice specifically tailored to your current situation. Now, without further ado, so, unawain muna natin kung ano yung tax declaration na tinatawag. So, ang tax declaration ay isang dokumentong inilalabas ng city or municipal assessor's office. Ang pangunahing layunin nito ay para basically for taxation or payment ng real property or amilyar, no? So, ayon sa napakaraming Supreme Court decisions, yung mga desisyon na na inilabas ng Supreme Court, so ang tax declaration ay hindi conclusive proof of ownership. Ibig sabihin lang nito, ito ay evidence lamang ng claim of possession or interest sa lupa. Pangalawa, ipinapakita lamang nito na ikaw ang nagbabayad ng buwis sa pamahalaan para sa nasabing ari-arian. Yun lang ang sinasabi ng document na to. Ngayon, bakit mas mabisang katibayan ang torrents title or yung OCT or TCT na tinatawag? Paano naman kung ilalaban mo to sa yung tax declaration mo, ilalaban mo sa torrents title, sinong mananalo doon, OCT or yung kahit TCT? So, sa ilalim ng Presidential Decree number 1529 or Property Registration Decree, ang certificate of title ang pinakamatibay at hindi maagaw na katibayan ng pagmamay-ari sa isang lupa. Sa madaling salita, indefeasible siya, no? Imprescriptible din siya. So kahit gaano kakatagal tumira doon, hindi mapapasa yung pagmamay-ari. So, yun nga. So kahit 20-30 years kang magbayad ng amilyar nito, so it will not ripen into ownership. Hindi nito mapapawalang bisa ang isang authentic na torrents title na nakatala sa Registry of Deeds sa pangalan ng ibang tao. Yun at yun ang magiging lawful and rightful owner. Ngayon, anong mangyayari sa matagal ng occupant? No? Paano naman sila? So, paano naman kung matagal ka nang nakatira sa lupa at ikaw pa ang, of course, nagbabayad ng tax declaration, malaki-laking halaga din yon kung iipunin natin. So, kung ang lupa ay registered land, again, meron tayong umiiral na batas dito, yung PD 1529, yung Property Registration Decree na nabanggit ko kanina. So, kahit kailan hindi mo ito makukuha by prescription or yung pagtira, literal. So, however, kung ang property is unregistered public agricultural land, so ito yung pinapahintulutan ng batas for a prescription. So, kung matagal mo nang napoposes ito at matagal ka na rin nagbabayad ng buwis, so pwedeng maging batayan ang tax declaration para mag-apply ka ng titulo sa pamamagitan ng free patent or judicial confirmation of imperfect title. So, bakit? Bakit siya magiging batayan? Siyempre, yung tax declaration, it only tells the authorities na ikaw yung matagal na nagbabayad ng tax ng amilyar nito, ng tax realty tax nito. So basically, ikaw din ang nakatira dito. It's a proof of occupancy, of possession. So yun kasi ang isa sa requirements sa pag-a-apply ng free patent or ng judicial confirmation of imperfect title. Proof na meron kang notorious, uninterrupted, continuous possession ng lupa. Ibig sabihin, alam sa buong barangay ninyo na ikaw yung nakatira dito, kitang-kita na doon kayo nakatira, yun yung at tuloy-tuloy. So when we say tuloy-tuloy, so does it mean from your great grandparents namatay sila,
napunta sa inyo, hindi na tuloy yun? No. Hindi ganun ang tuloy, hindi ganun ang basihan ng continuous. Ibig sabihin, yung mga predecessors in interest, no? So magdudugtong-dugtong lang yun. Kung halimbawa, matagal na siyang occupied from the first owner na pasa lang sa inyo, so it will be counted from the very beginning it was possessed. For example, sa mga great-grandparents ninyo, so ika-count na yun syempre. So now, again, guys, so bago tayo bumili ng lupa, lalong-lalo kung tax declaration lang yung hawak ng nagbebenta, tandaan lang yung tatlong bagay na to. So, unang-una, mag-due diligence po tayo. So, i-check sa Register of Deeds or Assessor's Office kung wala talagang nakatala na titulo or naka-register na land title. So, yun. Pangalawa, syempre, pag nasa Register of Deeds ka na, so, malalaman mo na kung titled or untitled yung property na ino-occupy mo. Pangatlo, na laging nilalaktawan ng lahat is consult a professional or a lawyer or mas maganda sa real estate broker. So mag-consult din kayo doon kasi yun talagang expertise ng mga real estate brokers. So to know the documents kung paano maging solution dito. So mabibigyan kayo ng advice. So any professional in this in the line of legalities and properties. So it will be better, no? Para makapag-arrive ka into a proper and lesser risk na decision. So hopefully may natutunan kayo dito sa ating discussion and lecture. At kung may mga tanong kayo about sa tax declaration or land title, just put it in the comment section and I will answer it the soonest. Thank you.